Nakausap po natin mismo ang DOTR. Meron po budget pa, 2025, na 2.5 billion pesos na maaaring gamitin. Pero ito po ay naibigay na po sa LTFRB para po ito ay mapa-implement. Mayroon 2.5 billion pesos na pondo ang Department of Transportation na nakahanda bilang fuel subsidy sakaling biglang tumaas ang presyo ng produktong petrolyo dahil sa nangyayaring gulo sa gitnang silangan ng umatake ang Amerika at Israel sa Iran. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, inatasan na ng DOTR ang road sector para sa pagpoproseso ng fuel subsidy. Ayon din po sa DOTR, nagkaroon na po ng instruction sa mga road sector to finalize documentation and processing of the continuing 2025 fuel subsidy in the amount of 2.5 billion. In that way, once the world market reaches the $80 per barrel of crude oil, they can immediately start distribution to qualified beneficiaries. Bukod rito, ayon sa Malacanang, may nakahandaring tulong sa mga magsasaka at mangingisda na maapektuhan ng posibleng pagtaas ng produktong petrolyo. Sa AOSEC naman po, sa DA, meron pa pong 25 million pesos from the same 2025 budget for farmers. At para sa BIFAR naman po, meron pa rin pong 25 million from the 2025 budget for fisher folks. Ayon sa palasyo, inatasan na ni Pangulong Marcos ang mga kinaukulang ahensya para hindi magkaroon ng pag-abuso ang ilang negosyante dahil sa nangyayaring gulo sa Middle East, partikular na ang posibleng pagtataas sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Nilinaw naman ng National Security Council o NSC na walang base militar ang Amerika sa Pilipinas. Sa gitna ito ng pangamba na baka atakihin ng Iran ang Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sites sa Pilipinas. Sa binasang pahayag ni Yusek Castro mula sa NSC, nilinaw ng ahensya na hindi military base ng US ang EDCA sites. There are no American military bases in the Philippines. The sites referred to under the Enhanced Defense Cooperation Agreement, or EDCA, are Philippine military bases that remain under the full ownership, control, and management of the armed forces of the Philippines. Ayon sa NSC, patuloy silang nakatutok kasama ang Armed Forces of the Philippines, Department of National Defense at iba pang ahensya sa sitwasyon sa gitnang silangan. Sa ngayon, imposibleng madamay ang Pilipinas sa nangyayaring gulo sa Middle East. At this time, tensions remain confined to the region and there is no verified direct threat to Philippine territory, including our military facilities. So we urge the public to remain calm, exercise discernment, and be vigilant against disinformation. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.